your beloved Boss Mike Cervera. Ng kanyang partido sa kanilang hanay, Oh. si Deputy Speaker Duke Frasco. Nako, bakit? Bakit nyo tinanggal yan? Bakit tinanggal yan si Frasco? Sinisira umano nito ang unity sa partido dahil sa mga pahayag na kontra sa kanilang posisyon, Nako. kabilang ang suporta kay House Speaker Martin Romualdez. Nako. Ang paliwanag ni Frasco sa Nako, eto na mga kababayan. Alam nyo, may nararamdaman ako rito sa Kongreso, ha? Oo. May nararamdaman ako dito sa Kongreso. Mukhang eto, mga kababayan, may tutumbukin to. Oo. Ha? May tutumbukin to, mga kababayan ko, eh. Oh, hindi ba kayo nagtataka, mga kababayan? Ito, bakit tila yung mga maiingay na mga congressman, bakit tila ngayon tahimik yan? Bakit? Hoy! Nakakapagtaka yan, ha? Nakakapagtaka. Oh. Ha? Hindi nyo ba napansin, mga kababayan ko? Tila tahimik yung mga maiingay, ano? Ito, korupsyon. Bakit tatahimik-tahimik kayo? Oh, tuloy. tutok ni Jonathan Andal. Ito na. Dahil hindi pumirma si Deputy Speaker Duke Frasco sa manifesto ng suporta kay House Speaker Martin Romualdez para manatiling speaker para sa 20th Congress, tinanggal siya ng kanyang partido na National Unity Party o NUP. Mga kababayan ko, tinanggal, mga kababayan. Eto na. Paliwanag ni Frasco, kinatawan ng Cebu 5th District. Nakipag-usap siya sa ilang kongresista at local leaders, lalo sa Visayas at Mindanao. Marami anyang dismayado na ang inaasahang pagkakaisa ng mga tao ay nawawala dahil sa mga pansarili at politikal na interes. Pinabulaanan yan ng kapwa niya leader sa Kamara. Wala po akong naririnig na mayroong Ito naman, isa pa to. Mga kababayan, naku, Diyos ko po. Sana mamatay na lahat ang mga sinungaling, ano? ganyang issue sa liderato ni Speaker Martin Romualdez. Yung mga tumakbong congressmen ngayon, congresspersons, isipin mo 86% yata nanalo, na-re-elect because of the support of our Speaker. Ayon pa kay Frasco, ang kailangan ng Kamara liderato na isusulong ang pagkakaisa at hindi pagkakawatak-watak. Yung mga kababayan, tama naman ako, tama naman si Frasco. Sagot ng mga kapwa niya Deputy Speaker, United naman yung Congress, wala akong nakikitang division ng Congress because of the leadership of our Speaker, Speaker Martin Romualdez. 285 congressmen have signed the manifesto support. And I think that is a true sign of unity. We want continuity. Mag-imbestiga na kayo tungkol dito sa flood control. Di ba, mga kababayan? Ano pang hinihintay nyo? Nagkakaisa pala kayo eh. Di mag-imbestiga na kayo sa flood control para hindi sabihin ng mga tao na si Sara lang ang target nyo. Kaya napapahamak yung Pangulo eh. Nadadamay dyan eh. Wag na kayong forthwith na agad. Di ba? Dali-dalian nyo. Mag-imbestiga na kayo. Umpisaan nyo na. Hindi yung pagdating kay Sara, bilis-bilis nyo. Kaya kayo eh, napagsasabihan kayo ng kung ano-ano eh. Di ba? Yan eh. Alam nyo, mga kababayan ko, dapat pagdating dito, kung anong bilis nila sa pag-iimbestiga, diyan sa kaso na pagnanakaw ni Sara, ganun din dito sa pag-iimbestiga kahit sino pa yang tamaan. Kahit si Saldico pa yan. Di ba? Tuloy. Sbak din kay Frasco si Camarines Sur Representative El Rey Villafuerte, Pangulo ng NUP. Ako, itong mga walang yan, tignan nyo yung mukha na to. Itong nasa kanan, mga kababayan, di ba? Yan yung mga kababayan eh. Grabe yung mga sinasabi, puro mga kabastusan, ano? Ito etong nagpapakilalang John Lloyd na to. Nako, ewan ko dyan. The suspect of the members is that he's bargaining, arm twisting the speaker to retain him as deputy speaker. Ngayon lang siya nagsasabi na big again, may disunity raw. He's the one sowing disunity within the party but by making statements contrary to the party stand.
Kilalang kaalyado ni Pangulong Bongbong Marcos si Frasco, asawa ni Tourism Secretary Cristina Frasco at manugang ni outgoing Cebu Governor Gwen Garcia. Nako, mga kababayan ko, paano na to? Kaalyado pala ni Pangulo ito. Ha? Ito mga kababayan ko, ha? Kaalyado ni Pangulo itong nagsasalita, Para sa GMA Integrated. Ngayon, tanong ko, meron bang hindi pagkakaintindihan? Yung magpinsan? Ha, mga kababayan? Tila ba merong meron tayong naaamoy din Ha? Kita nyo, kaalyado ni Pangulo. Pansinin nyo, ha? Pansinin nyo lang, mga kababayan ko. Bakit tahimik yung Kongreso dito sa flood control project scam na to? Ha? Ano? Nako, mga kababayan ko. Baka may duduluhin ito. Nako. Bahala na kayo. Kita nyo naman, di ba? Si Saldi ko nadadamay dyan, di ba? Eto na. Sunod na natin to agad. Pasok! Ang kongresista ang contractor ng flood control projects. Yan, tingnan nyo mga kababayan ko, ha? Bakit ang Kongreso tahimik pagdating dito sa usapin ng flood control project? Bakit? Di ba? Eto siguro ang dahilan Kung hindi mismong kongresista ang contractor ng flood control projects, kaanak naman nila ang pamilya ni CWS Party List Representative Edwin Guardiola. Bilyon-bilyong pisong halaga na ng kontrata ang nakuha. Naku, mga kababayan, ayan na. Ayan na mga kababayan ko, ha? Isa na naman congressman ang nasasangkot. Grabe, sa pagkuha ng mga project sa gobyerno. CWS, CWS, tandaan nyo. Ito yung mga kababayan kasama ni Vilma Santos. Namigay ng mga kotse, mga bagong kotse, ha? Sa Batangas. Ang buong detalye sa agenda report ni George Cahiles. Kilalang kontratista si Congressman Edwin Guardiola bago siya sumabak sa politika. Nako. Bilang kinatawan ng Construction Worker Solidarity o CWS Party. Ayan, mga kababayan ko. Yan, Construction Workers Solidarity, CWS. Yan po yun, party list. Naging party list ito Ewan ko, nanalo pa rin ba? Nanalo pa rin ba ito? Sa Kongreso simula noong 2022. Mula taong 2000 hanggang 2008 sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Nako! Ang kumpanya niyang JSG Construction Company ang nakakuha ng pinakamalaking public works contracts na nasa higit 5.7 billion pesos batay sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism. Sa parehong panahon, ang kumpanya naman ng kanyang kapatid na si Elmer Guardiola at asawa nitong si Elaine na E. Guardiola Construction ay nakakuha ng 2.3 billion pesos na kontrata. Grabe mga kababayan, bilyon-bilyon huyang kontrata na nakuha sa panahon ni Gloria. Ano po? Panahon ni Gloria ito mga Guardiola, abay tiba-tiba rin mga kababayan nung panahon ni Gloria. Hindi na rin iba sa kontrobersya si Guardiola nang kasuhan siya at ang kanyang kumpanyang Wood Heights Realty and Development ng tax evasion ng Bureau of Internal Revenue noong 2012 dahil sa hindi deklaradong pagbili ng luxury cars. Grabe, no? Lexus vehicles. Grabe. Kailan kaya tayo magkakaroon ng ganyan mga kababayan? Miss Agnes, ha? Wala matitindi mga kababayan. Sabi nga ni Diskaya, kung gusto mong yumaman, Makalipas kumuha ka ang ng 13 taon, kontrata sa DP. patuloy na namamayagpag ang mga kumpanya ng mga Guardiola. Nako. Sa inilabas sa listahan na flood control projects ni Pangulong Bongbong Marcos, 10 proyektong nagkakahalaga ng higit 928 million pesos ang nakuha ng mga kaanak ng kongresista sa mga lalawigan ng Batangas, Zambales at Surigao del Sur Nako. mula taong 2022 hanggang 2024. Grabe, no? Ito ay ang Laurel Development Corporation na ang managing officer ayon sa listahan ng Philippine Contractors Accreditation Board ay ang kapatid ng mambabatas na si Irel Guardiola
na ngayon ay Vice Mayor ng Mataas na Kahoy, Batangas. Grabe, no, mga kababayan ko. Oh. Saan pa kayo, mga kababayan ko? Puro mo mga kongresista ho yung dawit dito eh. Di po ba? Dawit ho, mga kababayan eh. Oh. Kaya lang, mga kababayan, dapat ho, mga kababayan, ito madaliin na, no? Madaliin na. Oo. Yung iba naman na nagpapapansin, hayaan nyo na yan. Oo. Daming mga nagpapapansin dyan, mga kababayan eh. Eto. Tanggalin ko lang ito, remove. Yan. Eto, tanggalin na natin tong hayop na yan. Eto, tanggalin mo na rin. Hanggang sa maubos na yung mga yan. Eto. Pakinggan. To siguro, bagitin muna kay Mayor Magalong, ipakita niya ebidensya. Ayan na nga. Eto naman, may mga nagtatanong din, tulad ni Magalong, na akala mo malinis din talaga. Di ba? Akala mo malinis din talaga to si Magalong. Okay yun. Ako sang-ayon ako doon sa expose niya. Pero kailangan merong kaakibat na ebidensya. Hindi pwede na hindi pwede yung laway-laway lang puhunan para magpasikat ka. Laway-laway lang sasabihin mo meron. Alam naming lahat yan. Yung sinasabi mo na may anomalya, panahon pa ng lolo ko meron na. Hindi, mga kababayan, bulag ba tayo dyan? Ignorante ba tayo sa anomalya ng mga politiko? Hindi naman, Magalong. Hindi kami ignorante doon. Kaya kung ano yung ini-expose mo, alam na namin. Meron talaga. Pero ang pinag-uusapan dito, ebidensya. Hindi yung maninisi ka ng iba. Diba? Gusto mong ipakita. Gusto mo kamo na may sabihin. Kung sasabihin mo lang naman diba? Kung sasabihin mo lang naman may mga magnanakaw na congressman. Alam namin yan. Hindi lang ikaw ang nakakaalam yan. Ang kailangan namin yung ebidensya mo. Meron, oo. Marami sila. Ako tatanungin mo, baka halos lahat sila Di ba? Yun ang sasabihin ko. Kaya yung sinasabi mong may magnanakaw, luma na yan. Sing luma ng bumbunan mo. Di ba, mga kababayan ko? Luma na yun Sasabihin magnanakaw, matagal na po. Oo, lumang-luma na ho. Di ba? Tulad ho ng bumbunan nyo na naaagnas na. Ganon. Ganon na ho katindi. Ngayon ang kailangan ho namin idol. Idol kita Di ba? Ilabas mo yung ebidensya. Ganon Hindi yung, bunganga ka lang ng bunganga. Anong pagkakaiba mo kay Sara? Di po ba? Wala kang pagkakaiba. Sang-ayon kami sa sinasabi mo na may korupsyon matagal na. Paulit-ulit no. Mga kababayan, matagal na. Nangungurakot ba kamo yung ilang mga kongresista? Oo, sagot namin dyan. Matagal na. Nangungurakot ba yung mga senador? Yung iba dyan? Oo! Pero nasaan ebidensya? Yun dapat, ipakita mo. Hindi yung kapag hindi ka napagbigyan, maninisi ka. Kunyari, maggagalit-galitan na, ako ang katotohanan bakit mukhang ako yung inaaway. Huwag kang magpasama ng tao. Baka mapanot ka lalo. Bahala ka. Eto na. Kasi mabigat yung akusasyon Ang akusasyon, ang mga kongresista, 30%, 40% getting kickbacks. Alam na natin yan, kamo congressman. Alam na namin yan. Matagal na nga nating sinasabi yan, di ba? Government projects. No? I think as soon as we do a review, may kickback talaga. Pero ebidensya nasaan? Di ba? Ebidensya. he should be invited. Tatapusin muna ang pagbuo sa Ayan, pagkakataong mo na. Mayor, Magalong, pagkakataon mo na. Iimbitahan ka nila. Naku, magbabago paningin ko sa'yo kapag wala kang pinakitang ebidensya. Baka naman dala-dala mo, laway-laway lang, ha? Di ba? Baka dala-dala mo, laway-laway lang. Baka naman na kwento lang yung dala mo. Baka naman galing sa Marites yan.
kailangan ngayon pa lang ihanda mo na. Ihanda mo na yung mga makakapagpatunay sa mga pinupunto mo kamong napakaraming mga congressman. At papalakpakan ka namin kapag nagawa mo yan. Di ba mga kababayan ko? Papalakpak kami sa iyo kapag nagawa mo na na isiwalat at ipakita yung mga ebidensyang dala-dala mo na itong mga congressman na ito, kongresista na to, ay mga magnanakaw talaga. Pero kung andala mo lang, alam naman natin na talagang yung mga congressman na yan, mga magnanakaw, sabi nga ni Pangulo sa kanyang speech, di ba? Kung yun lang yung dala mo, wag ka nang pumunta. Di ba? Wag ka nang pumunta. Makipagdebate ka na lang kay Libayan. Oo, manonood kami. Oo. Di ba? Eto na. Membership ng House Committee bago simulan ang komprehensibong pagrepaso sa infrastructure projects ng pamahalaan. Yan, imbitado ka. Pero teka muna. Teka muna, ha? Bakit ano na naman to? Ano na naman daw tong anomalya na to? Pasok! Mayor Benjamin Magalong hinggil Ito, idol. Mayor, boss. Magtatanong lang kami. Merong balita. Sangkot ka raw, dine, ha? Sangkot ka raw dito sa 17 accounts ng Land Bank na tinime deposit mo raw yung mga maraming bilyon-bilyong pera. Gaano katotoo ito? Ikaw ay pinagpapaliwanag daw ng COA. Ano ba ito? Anong plano ba rito? Mayor, pinamumunuan ni Mayor Benjamin Magalong hinggil sa 4.4 billion pesos na halaga ng pera na ipinasok nito sa mga time deposit at iba't ibang high yield savings account hanggang noong December 31, 2023. Ayan na. Ano ito? Mayor, ano daw ito? Lalagay ng Baguio City Government ng 4.4 billion pesos time deposit, high yield deposits, pinagpapaliwanag ng COA. Naritong news scoop ni Angelo Bainio. Pinagpapaliwanag ng government auditor ang pamahalaang lungsod ng Baguio City na batay sa schedule of cash in bank local currency ng Baguio City Government na nakuha ng Commission on Audit. Ang pamahalaang panglungsod ay may 17 account sa Land Bank of the Philippines. Dami mga kababayan. At 7 account sa Development Bank of the Philippines. Ang mga account sa DBP ay may kabuuang halagang 1.1 billion pesos. Gayong ang mga account na nasa Land Bank ay may kabuuang depositong 3.3 billion pesos. Grabe mga kababayan, bilyon-bilyon din mga kababayan, Ang naturang halaga ay kasama sa ulat ng COA kaugnay ng pondo ng lungsod ng Baguio na inilabas noong December 1, 2024. Mula sa 2.7 billion pesos noong 2018, tumaas ng 566.9 million pesos ang time deposit placements ng lungsod na umabot sa 3.2 billion pesos noong 2019. Inamin ng pamahalaang lungsod ang mga obserbasyon ng audit at nangako na susundin ang rekomendasyon na i-withdraw ang sobrang puhunan mula sa time deposits upang masettle ang mga liabilities at hindi nababayarang obligasyon. At yan ang aking news. Kita nyo mga kababayan ko, ang dami nyong na hindi binabayarang obligasyon pala, pero yung pera, nilagay nyo sa time deposit. Kita nyo, no? Alam nyo mga kababayan, itong mga politiko kasi natin dito, no? Ang galing nilang maglinis-linisan. Ang galing nilang magpanggap, magmamaang-maangan. Pero, Diyos ko po! Parang si Villanueva lang, Parang si Villanueva lang, magalong, Tindi! Matindi. Kita mo? Yan paano kapag kakatiwalaan nga ni Pangulo na ikaw, kamo magpipresenta ka na mangunguna ka kamo sa pag-iimbestiga sa flood control na yan. Baka akala mo bobo si Pangulo. Alam niya na hindi maganda record mo. Na meron ka rin mga tinatagong tulad nito. Di ba, mga kababayan ko? Grabe, no? Ibang klase. Oo. Sasabihin niya, paninira lang yan, Eka. Tumugon ka nga din, Ayun, no? Tumugon ka nga sa sinabi ng COA sa'yo na susundin mo, Eka, di ba? Tingnan niyo mga kababayan. Itong sinasabi niya, siya pa galit.
special forces na kinuha ko. Oh, ayan mga kababayan ko. Oo, pakinggan nyo. One of my special forces na kinuha ko sa FBI National Academy is forensics together with body language statement analysis. Yun pala yung kanyang basihan. Nag-aral daw siya ng kung ano-ano, pati body language, pinag-aralan niya mga kababayan. Kung ano daw yung ibig sabihin ng mga nakikita at kausap niya. Yung pala yung basihan ni Magalong, ano? And looking at the statement ni Yusek Claire, talagang nakakalungkot isipin na kami yung kaaway nila. Kita nyo, paano nang away ba si Attorney Claire, mga kababayan? Inaway niya ba si Magalong? Wala po eh. Wala po ako nakikita, pero bakit pinapalabas ngayon ni Magalong na inaaway siya niyan? Daig mo pa naman. Alam nyo, si Magalong, daig pa makahiya na arasagid ba? Alam nyo ba yung arasagid? Balat sibuyas. Masyado ka naman balat sibuyas, Magalong. Oo. Wala namang kaming nakita na sinabi ni Attorney Claire na kayo masama, kayo may gagawin. Kung hindi, ang sinabi lang naman hindi pwedeng kayo yung mag-imbestiga dahil meron nang nakuha si Pangulo Wala namang pagbabago sa kung paano mag-deliver ng salita si Attorney Claire. Bakit parang si Attorney Claire, mga kababayan, parang pinanggigigilan, ano? Sabi nga dito, may kinalaman ng body language. Ayun nga yung kanyang dahilan, nakita daw sa body language ni Attorney Claire Castro na siya ay pinag-iinitan daw ng Malacanang, ano? Walastik, mga kababayan. Si Magalong parang arasagid ba? Arasagid ka mo, unay. Oy, Mayor, wag ka masyadong arasagid. Wag ka masyadong balat sibuyas, hindi bagay. Di ba? Hindi ho bagay Yung nagsasabi ng totoo, kami yung naglalabas ng katotohanan. Kami nagsasalita laban sa korupsyon, tatakutin pa kami. Kita mo, tatakutin daw. Tinakot ba siya? Yan ang problema. Kasi malamang ito, mga kababayan, tulad ng sinasabi natin kanina, yung kanyang daladala, puro lang mga laway, bunganga, chismis. Wala talagang dalang, ebidensya. Sinasabi ko nga, mga kababayan, kung ang pag-uusapan, sasabihin natin na may korupsyon, magnanakaw yung mga karamihan ng kongresista, matagal na naming alam yan. Pero kasi yung inaantay namin, Mayor, yung pong ebidensya. Yun ibigay nyo na para magkatapusan na. Kung chismis lang yung dala mo, huwag ka nang pumunta. Magdadahilan ka pa na inaaway ka. Huwag ka nang magpasama ng tao. Huwag mo nang pasamain yung ibang tao. Di ba? Ang dami naman paraan Di po ba, mga kababayan ko? At sasabihin pa sa amin na nagsasayang kami ng oras ng gobyerno. Bakit ganon? Instead na we welcome o kaya... Kita nyo, minasama mo pa. Abay, welcome ka naman Sabihin mo lang, ibigay mo lang, at pag-aaralan nila kung ano yung daladala mo. Kung wala ka naman daladalang mga resibo, kung laway-laway lang, napakadali lang kahit ako. Kahit ako, pwede ko na sabihin, Pangulo, maraming magnanakaw na congressman. Yun lang ba gusto mong iparating? O wala kang daladalang dokumento. Kung wala kang daladalang dokumento, huwag ka nang pumunta. Pag-aaksaya lang naman talaga. Di ba, mga kababayan? Pag-aaksaya lang yan. Pero kung meron kang dokumento, ayun, magkakaroon ng hearing na. Diyan sa TRICOM daw, iyong ilahad, dalin, kung gaano karami yan. Gaano ba karami ang dokumento mo, dalin mo sa kanila. Para makasigurado ka kasi parang tamang hinala ka lagi. Yung dokumento mo, kumopya ka, itago mo yung kopya. Baka kasi isipin mo, dahil tamang hinala ka, baka kunin nila. At least meron ka pang kopya. Yan advice ko lang sa'yo di ba, mga kababayan ko? Kaya lang mga kababayan, wala Ganyan talaga sila. Di ba? Magaling lang yang si Magalong dumaldal kasi siya rin may anomalya, sabi rito. Iyakin pala yan, Boss Mike. Biruin mo, nagsusumbong agad.
Buti pa si Vico Soto, may ebidensya. Siyempre, ganyan dapat, di ba? Di ba, Nog-Nog? Ganyan dapat. Pero si Magalong, tagal-tagal nang nagsasalita niyan. Hanggang ngayon, wala pa rin napapakitang ebidensya. So yan, mga kababayan, ano pong masasabi niyo po riyan? Opo, paano? Hanggang dito na lang. Huwag niyong kalimutan, bago tayo mag-iwahiwalay, mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, laging nagsasabing, mali natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magde-date ho kami ni Jenna Angeles ngayon. Kasi ilang panahon nang wala akong panahon. Sa kanya. Baka mamaya magtampo na. Pero gusto ko yun. Mga kababayan, maraming salamat po. Our beloved Boss Mike!